May natatandaan pa ba kayo? Noong kayo ay bata pa, kasi ako tandang-tanda ako pa. Noong ako'y 5 taon pa lamang. Itutuloy natin Chapter 1, Episode 4 na po tayo. Ang nakaraan. Dumating na nga kami sa lugar na kung saan kami titira. Noong una parang hindi ko na masyadong natatandaan. Nakatira muna kami sa isang maliit na bahay. Kaming lahat, papa, mama, lola at mga kapatid ko. Huwag niyong kalimutan, 5 taong gulang pa lang ako niyan. At oo, gumawa talaga ang papa ko ng bahay-bahay namin para bumukod na at di na nakikitira. Hindi rin kalayuan sa lola ko ang bahay-bahay ni papa. Bakit bahay-bahay ang tawag ko sa itinayo ni papa? Ganito yon, nasa bundok ng gubat na nga kami pero si papa ko doon, nagtayo ng bahay-bahay para sa amin. At doon sa malayo, napakataas na bundok sa kabilang bundok, na kung nandoon ka ay makita mo ang napakagandang tanawin, makikita mo ang isang banda ng isla kung saan kami nakatira sa itinayong bahay-bahay ni papa. Ang dagat ay parang malapit kung tingnan. Bakit bahay-bahay ang tawag ko sa ginawa ni papa kasi noon wala pa masyadong mga gamit pang gawa ng bahay. Kasi nasa gubat nga kami, ang ginawa ng papa ko ay ikinabit niya ang mga kahoy, na siya rin mismo ang nagpuputol sa mga malalaking kahoy sa paligid para sa aming bahay-bahayan. Meron isang napakalaking puno na patay na. Kung sino man ang pumutol noon di namin alam, sure hindi ang papa ko. Kasi yung puno parang 3 o 4 katao palibutan ng puno, ganong kalaki siya. At makikita mo napakalaking mga ugat ng puno na nagsilabasan at sobrang tibay kahit matagal na siyang pinuputol ng ibang tao. Doon ikinabit ng papa ko ang kanyang bahay-bahayan, ginawa niyang haligi ang natira ng punong yon. Lahat puro tali lang ginawa niya gamit ang uway, ratan, kugonyong bubong, at doon na kami naninirahan, yun na ang bahay namin. At doon sa gubat natututo kaming mamuhay na walang inaasahang kahit sino, kundi puro sikap ng buong pamilya, kung saan-saan kami maghahanap, kukuha ng pagkain sa araw-araw. May mga nakatira din dong iba pero ang lalayo nila nasa kabilang bundok rin. Malalaman mo na may mga tao doon kasi may makikita kang usok kung saan may tao. Naranasan namin yung puro gulay lang, mga dahon sa kung ano-ano pa. Abangan ang inyong ate, Mel B.